Okay, ang tanong ni Rina, no, may pinagkakautangan po ako na hindi ko po kayang bayaran ng buo. Kaya nag-decide po ako, ang inutangan ko na sampahan ako ng kaso. Ang tanong ko po ay, okay lang po ba ang ginawa nilang pagpapablotter sa akin sa barangay nila kahit hindi naman po ako taga doon talaga? Doon din siya kumuha ng CTA. Salamat po sa pagsagot. Yan po ang katanungan ni Ria. Attorney Vincent Paul Talaw. Miss Jackie, para po kay Bia, paulit-ulit po nating sinasabi na generally kung ang isang utang is hindi nabayaran, hindi po yan dahilan para ikakulong. Dahil meron po tayong proteksyon na nakalagay sa saligang batas, sinasabi na hindi basta pwedeng makulong kung ang dahilan lamang ng reklamo ay simple utang. At pangalawa, wala po kayong dapat ikabahala kung pinablatter kayo kasi yung pagbablatter is a mere record lang po yan. Wala namang problema kung i-record nila. Kayo yung nireklamo at dumaan kayo ng hearing sa barangay. Pero kung ang pag-uusapan po natin is kung requirement ba ang barangay kahit na yung pagpapabarangay, kahit na magkaiba po kayo ng barangay at hindi naman kayo taga doon. Generally, ang sinasabi po sa ating local government code, kung magkaiba po kayo ng barangay, wala pong requirement na kayo'y dumaan muna sa barangay bago makapagkaso. So, sa madaling salita, wala naman pong sigurong problema doon, kung pinablatter lang po kayo. So, wala siyang dapat na alalahanin. Ano po, Ma'am Maria, Miss Jackie, yan ang binabanggit. Kahit na pinabarangay ka doon naman sa lugar na hindi naman ikaw nakatira doon, wala naman. But sa pagsasampa ng kaso, ang binabanggit ni attorney, hindi po yung requirement. Pero, attorney, pwede bang ang gawin ni Miss Ria, since utang naman niya talaga po yun, ay to honestly coordinate doon sa pinagkautangan niya na tell her or him, this is my situation now. Let's say, for example, ay matagal na yan. Oo, kahit na matagal na, ito po kasi yung mga pinagdaanan. Kayo po ba ay kaya pa ninyo akong pagtiisan? Ito yung pwede. Ito yung pwede kong gawin. Pwede po ako maghulog-hulog sa inyo. Pwede ba yung gawin, attorney? Just in case na hindi siya pumayag, attorney, ano yung magiging kahihinat na nito? Let's say, for example, si Ma'am Ria naman, I'm just assuming na kinakausap naman niya. Kung kinakausap niya, and then patuloy pa rin yung ginagawa niya, attorney, ano pa yung mga susunod na pwede maging hakbang laban kay Ria? Ang maganda pong suggestion niyan, Miss Annie, kasi ang barangay is one of the avenues para po makapag-reconcile o makipagkasundo tayo doon sa isang nagrereklamo. So, yung pwedeng yung pong samantalahin, yung pagkakataon na kayo nagharap para makipagtawaran yun nga, kung magkano po yung kakayanin ninyo para maiwasan din yung pagkakaso. Ngayon, kung wala pong nangyaring pagkakasundo dyan, ang next step na po is dalhin na po sa husgado. Pero hindi po ito para magreklamo kayo sa kung anumang krimen na nagawa ninyo, kundi para lang magsampa ng kasong sibil. Maaari pong yan pumasok sa small claims. Yun pong pinamadaling proseso ng paniningil as long as yung pong amount is hindi po lalampas ng